Ay, kaya nagtaka ako, baka magbago na. Kaya anak yan eh. Anak yan ng Marcos eh. Kaya alam ko man kung sino ako niyan, yung ina niyang Romualdez. Tinago ang mga kayamanan, mga batong jade na diniliguan niya. Alam ko yan. Nanay ko nga, bakit pa daw nanalo? Sabi ng mga kapatid ko, bakit pa nanalo yan? Sabi, baka magbago kay, siyempre, nag-ano kay Duterte. Ngayon, sinungag. Lahat ng ano ni Duterte, Jesus Christ, hindi kayo naawa, tinulungan pa, anak ng tinabal. Ngayon, maggira-gira na ni, lalaban kami, Duterte pa rin kami, Duterte! Okay, nay. Tignan mo, para kang batang nakikipag-away kay Vice Presidente. Bakit mo minit si Sara? Alam mo naman kalaban natin yan. Bakit mo siya minit? Hindi ka ba sensitive? Wala ka bang delikadesa? Yan eh. Dutay yan eh. Ito talaga si Trililing eh. Ibang klase, no? Siyempre, nakipag-meet ang Vice Presidente, ulitin ko, dahil lang minute niya, Vice Presidente rin. Ito yung courtesy, courtesy ano yan, isang courtesy sa isang opisyales na pinalitan mo sa gobyerno, nandun ka sa kanyang lugar, hindi mo pa siya papasyalan? Ano yan? Lagi na lamang bang politika? Hindi na ba pwedeng makikain si Madam Inday Sara sa piyesta? Oy, Trililing, 1 oras lang sila nag-usap. Hindi ka nila pinag-usapan dahil hindi ka naman importante. Doon na ito. Nagpapagamit kay Lord, ibig sabihin you surrendered your life to the Lord and you are allowing Him to use you for His purpose, for the mission, for your or the second thing, ikaw ang nanggagamit sa Lord para sa sarili mong kapakanan. All throughout, meron ako i-reveal sa inyo mamaya, matindi ho yung i-reveal natin. At dito talagang magugulat kayo. Bakit? Ito yung isang bagay na ngayon nyo lang maririnig. Pero maniwala kayo sa akin. Malupit ito. Abangan nyo, ha? Ito pa, Magkano ba yung Cadillac na yan? Ay, grabe naman. 18 million po. Grabe naman yan. Kaya naman pala ang yayabang niya mga Cadillac na yan sa karsada. Pag ako nakakita ng Cadillac talaga sa karsada, ibabalandra ko talaga sa gitna yung motor ko. Bahala ka. Alright, reaction, TVPH. Welcome back po sa ating channel. Nag-disagree daw po. Ayan, nag-disagree si Trililing. Nag-disagree tayo doon kaya nga kinall out ko siya na bakit minit si Sara. Alam mong binastos niyan si Senador Risa kamakailan lang tapos alam niyang she's about to be impeached. Ang daming issue, kaliwat kanan, bakit mo minit? That's insensitive on her part to do that. Dapat na i-consider niya yung optics nun. Siguro po itong si Trililing pinanganak talagang mayroong siyang bitter. Bitter talaga to. Alam niyo ang istorya po ni Trililing, nung unang panahon pa, hindi pa presidente ang ating Pangulong Duterte, he's about to run. Hindi pa siya nakakapag-decide na maghabol ng presidente. Pinuntahan daw to. Alam na po na lahat to. It's an open secret. Pinuntahan daw ni Trililing ang ating Pangulong Duterte. Ngunit ang ating Pangulong Duterte ay nag-decline doon sa offer po ni Trililing. No? Tapos, ngayon, nagipamiesta lang. Kayo po ba, minsan may kakilala ka, siyempre mag-courtesy visit siya. Mag-courtesy visit si Madam Inday Sara sa former Vice President. No? Naintindihan mo yung Trililing? Baka hindi mo naintindihan yon. Parehong Vice President yan. Ikaw ano? Siguro bitter ka kay Madam Leni Robredo. Ito si Madam Leni Robredo, maraming mga katawagan to nung mga panahong yon. Pero tapos na eh. Hindi na siya Vice President ngayon. At parang gusto na lang niyang umabol ng mayor doon sa kanilang lugar, sa Naga.
So, ayahan na natin yung Ali, no? Huwag na natin siyang isali dito sa national issue. At itong si Trililing naman, mga ka-reaction, itong si Trililing, tingnan nyo, gusto raw niyang umabol ng mayor sa Caloocan. Siguro kahit hindi ako taga Caloocan pag ako umabol doon, talo pa to Isipin mo kung ayaw ka ng Pangulong Duterte dahil sa pag-uugali mong yan. Ito, nag-text pa si Trililing. Okay, sorry. So, nag-text po daw si Trililing. Ito ang text ni Trililing. Ayan, ang haba ng text. Ito daw ang text ni Trililing. Ma'am Lenny, gusto nga naming ipa-impeach si BP Sara. Walastik ka, gusto mong ipa-impeach si Mayor Duterte noon, si former president. Ngayon, si Sara na naman. Ito po, Ma'am Lenny, gusto nga naming ipa-impeach si BP Sara. Tapos binastos pa yan si Senator Risa Ontiveros. Bakit mo pa minute? Are you siding with her? Now, to the diehard pink, VP Lenny should not be beyond criticism. Kahit saan mo tignan, mali ang pakikipag-meeting niya kay Sara. Kung ayaw niya talaga, hindi mangyayari ang meeting na yan. Chik. Ha? Kung ayaw niya talaga, hindi mangyayari yan. May sumagot po, may sumagot. Sino to sumagot? Ito po. Eksklusibong nakipagkita si Vice Presidente Sara Duterte kay dating Vice Presidente Leni Robredo sa Naga. Ibinahagi ng dating spokesperson ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez na nalaman lang ng dating BP ang planong pagbisita on the way na si Duterte sa bahay ni Robredo. So, ang ibig sabihin po noon, ito. Diyan, si Trililing, talagang bitter yan. Hindi talaga siya maka-move on sa mga Duterte. Ngayon, gusto niyang gayahin ng ating Pangulong Duterte, naging mayor siya sa Davao. Ngayon, gusto niya maging mayor sa Caloocan. Talagang luko-luko to Kung hindi ka ba naman kulang sa isa't kalahati, siguro si Vice Presidente Leni Robredo talagang naiinis siguro siya ngayon kay Trililing. Ginawa pa niyang national issue ang pagbisita ni Madam Inday Sara sa kanya. Kaya mga minamahal kong kababayan, nananawagan po ako kung may kaibigan kayong taga Caloocan, share niyo po itong video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. At kung nagustuhan mo itong video na to, paki-like naman. Kung ayaw mo, like mo rin. Parang parang diktador. Parang si Marcos Jr. lang. Sa ayaw at sa gusto mo, bibigyan mo ko ng bilyong-bilyong pork barrel. Ito po mga minamahal kong babae, kidding aside. Sabi nga ng isang kidding aside, huwag masyadong isip bata. No Duterte, Trillanes. Trillanes, kidding aside muna, huwag masyadong isip bata. So, nananawagan po ako sa ating Vice Presidente, Madam Inday Sara. Nakikiusap po ako sa inyo na please naman, pasyalan niyo ulit si BP Leni Robredo. Para itong si Trililing ay talagang matuluyan na, itakbo niyo na sa ospital yan. Tapos, ang dami pa niyang dinidemanda sa buhay niya. I-demanda mo na kaya lahat ng tao sa Pilipinas, Trililing, pakulong mo lahat. Pag nagsalita ka ng konti dito kay Trililing, sasabihin niya, libel. Hindi naman siguro sira ulo mo, no? Kasi palagay ko, hindi nga sira ulo mo. Ano ka? Tiit! Ganito na lang Magtaas ng kamay lahat ng naniniwalang sira ulo si Trililing. Ang daming nagtaas ng kamay, ate, hindi ka pa nakataas ng kamay mo. Nagtaas din si ate. Di ba? Kaya mga kababayan, kung sakaling si taga Caloocan po kayo, ingat-ingat po sa tao yan. Tandaan niyo yung mukha niya, yan. Yan, yung pagmumukha niya yan, yan. Nakita ko siya, nangangampanya na Tapos sa mga tao, hindi siya pinapansin Pero kahit ganyan man lang, Pilipino pa rin si Trililing kahit binenta niya yung ano bang binenta ni Trililing?
Paki-comment nga sa comment section, nakipag-backdoor meeting sa China. Baka nagbenta po siya ng tela. Tapos gumawa sila ng ano doon, gumawa sila ng, ayan o yung shoot niya. So mga kababayan, ginawa pong national issue ni Trililing ang pagbisita po ni Madam Inday Sara kay former Vice President si former Vice President Leni Robredo. Ito naman po tayo ngayon. Iwan na natin si Trililing diyan, wala, panggulo lang 'yan. Wala naman siyang nagawa sa Trililing, lahat daw ng kasamaan mo diyan sa yung nang ano sa mga hotel nung naalala mo 'yon? Sinumpong ka siguro noon no. Oh, ayan, tandaan niyo po yung itsura ni Trililing ha. Huwag po ninyong kalimutan ng itsura niya. Boto po niyo yan. Boto ninyo, Vice Barangay Tanod. Ayan po, tanggalin na natin si Trililing. Masakit sa mata. Ayan. So, bago po natin pakinggan si Boss Banat Bay dito sa kanyang punto de vista patungkol kay Abante de, anong pangalan ni Abante? Abante de... Sabihin na lang natin na umatras na. Ito po. Ito po isang nanay na may sentimiento kay Marcos Jr. Ayan. Galit na galit po yung nanay na yan. Alam niyo po ba bakit? Alam niyo kung bakit? Ito, malalaman ninyo. Po sa pwesto na hindi na dapat gawin sa mga tao na ilihim sa amin na ginawa pala ito, pero ito. Tapos galit kayo kasi nasita kayo. Ngayon, Duterte pa rin kami. Kami nag-ano sa Diyos na tagalan sana ang buhay ni Rodrigo Rua Duterte. Hindi sila masyadong similar ni Vera Sara, pero si Sara matapang din yan in a right way. Sa totoo lang, iba-iba ang kanilang pamamalakad. Si Mayor Baste, si Pulong Duterte. So musugot ka na mudagan sila pagtulo sa senador. Oo, sana isa sa kanila ang maging presidente. Uy. Kay maganda pamamalakad nila kahit itanong nyo sa kasulok-sulukan ng Mindanao. Sa totoo lang, maraming anomalya na alam ni Mayor Duterte yan, Presidente Duterte yan. Mga Duterte, believe kami sa mga Duterte. Kung sakaling may nagawa mang may yun dahilan. Kay mabait si Duterte. Kita mo yan, pag hindi ka magtrabaho ay hindi ka na pabalikin kasi pinatrabaho ka, gumaling ka sa trabaho mo kung anong natuka na trabaho sa'yo para pabalik-balik ka, para makatulong sa mga hanap buhay nyo sa pamilya nyo. Kung magluko-luko ka, nagawaan naman ang salita na, ay, pili-pili. No! Ang alisin lang sana ng mga Duterte, yung namumuno ngayon na ginagamit ang kanilang posisyon na hindi nakikita dahil natatakot. Yun lang. Pero Duterte pa rin kami. Nay, sa imong napansin na for 2 years, unsay nabuhat ni Bangag Nay? Ay, anak ng tinabal, sige na lang, hindi kami biniminta dito. Sige na lang hatag-hatag doon. Hindi niya ginawa nung una pa. Kaya kung ako ang ayaw namin na mga Imelda Romaldez Marcos, mga Marcos kasi ginawa na ng ama. Posibilidad na gawin din ng anak. Totoo yan. Ang ganda ng niya kay Duterte, kaya may self-interest siya na para manalo siya. Ginamit niya ang aming Duterte dito. Ay, kaya nagtaka ako, baka magbago na. Kaya anak yan anak yan ng Marcos Kaya alam ko man kung sino ako niyan, yung ina niyang Romualdez. Tinago ang mga kayamanan, mga batong jade na diniliguan niya. Alam ko yan. Nanay ko nga, bakit pa daw nanalo? Sabi ng mga kapatid ko, bakit pa nanalo yan? Sabi, baka magbago kay, siyempre, kay Duterte. Ngayon, sinungag. Lahat ng ni Duterte, Jesus Christ, hindi kayo naawa, tinulungan pa, anak ng tinabal. Ngayon, maggira-gira na lalaban kami, Duterte pa rin kami, Duterte! Okay, Nay. Matindi po yung yung galit, yung galit ni nanay, talagang siguro po taga Davao yan, taga Davao po siguro. So sa kanyang pakiramdam ako, na-touch po ako doon sa sinabi niya Ibang klase talaga po ang Duterte, tatak Duterte, kung paano po maglingkod ang tatak Duterte. Kaya naman hindi siya makalimutan ng mga tao. Itong tatak na tatak Marcos Jr., ano po yan? Yung tatak Marcos Jr. daw po, yun yung parang yung bangag ba yan? Kaya naman mga minamahal kong kababayan, dito makikita po natin na talagang
naghahangad ang taong bayan na matanggal na yung bangag junior na yan dyan sa Malacanang. Kaya patuloy po tayong magmasid at magtulong-tulong po tayong makipag-usap sa ating mga kababayan na pagtulong-tulungan na po natin na wag po tayong pipikit. Pikit ka naman pag natutulog ka at pag kumukurap ka. Ang ibig sabihin pong wag pipikit, yung lagi tayong magmasid sa mga nangyayari sa paligid natin. Oh, shout out daw po sa lahat ng ating mga OFW. Yay! Shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating Mumunting Channel. Ngayon po, ito po si Sir Banat Bay naman, yan, babanat po yan. Subscribe po kayo sa kanyang channel, si Sir Banat Bay, ito po, courtesy po sa kanya yan. Hindi ho pwede nating palagpasin ho ito. Bakit ho kanyo? Ito po'y napakahalaga na naayon sa ating panahon ngayon. Naku po. Matindi ho ito, maniwala ho kayo sa akin. May kikwento ho tayo. Kasi ho, alam mo nyo, itong camera ho na ito ay talagang nawe-weaponize na po. At Pag sinabi po kasing weaponize, alam ko naiintindihan po yung weaponize, ginagamit na po parang armas, parang ginagamit na armas ng administrasyong Marcos Jr. ito sa mga kalaban niya sa politika at sa mga nag-uutos sa kanya, tirain ng mga tao niyan, tirain ng mga tao na yan. dumadami na po dyan ng talagang mga arrogante, hipokrito, at mga akala mo malilinis. Ngayong araw na ito, meron tayong ipipresenta sa inyo at kayo na po ang bahalang magsabi kung ako po ba ay nasa tama o may tama. Kayo na ho ang bahala, pero ikikwento ko ito sa inyo ito. Kasi recently, meron po akong nakita na sabi ko nga, ay grabe naman to. Meron ng ganyan tradisyon na sinasabi, pero gayon pa man, nung pinunayan ni Marcoleta, abay nagagalit yung mga kongresista. At ang tingin nitong isang kataas-taasan na bishop, na congressman, hindi ko nga alam kung bishop siya ng kanyang church o baka naman bishop siya ng kanilang Panginoon na si Romualdez. Hindi natin alam, pero kita nyo naman dito, galit na kagad si Kuya. Tingnan natin Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. Are you saying things in a while? Pagalit na si Kuya. Ikaw naman, Kuya, huwag ka masyadong galit-galitan dyan. Hindi naman nakakatuwa. Hindi mo nadadaan sa galit yan. Ikaw talaga. Hindi nadadaan yan sa galit, Kuya. Huwag ka masyadong pikon. What? You have been rebuking this committee. You are saying that? We're not blaming the Vice President on this. I asked Honorable the Marcoleta, question. we I asked are the not question. blaming the right to the- 1 minute suspension is declared by the chair. Move to suspend. Grabe. Malupit yung ano na yon. At dahil nga doon, mga kababayan, naglabasan tuloy. Kasi napaka-arrogante nito ni Bishop. Sa sobrang arrogante ni Bishop, maraming nagalit. Alam mo naman ng mga netizen, mga Pilipino, pag nagalit yan, yari ka dyan, magre-research yan. Marami tuloy yung naglabasang picture niya. Isa-isahin natin yung picture niya na naglabasan para makita natin. Napaka-importante nito. Una-una sa lahat, ang pinakamalapit sa kanyang puson. Walang iba kung hindi ito. Ayan. Yan. Yung kanyang Louis Vuitton, yung LB, lumang bag, na nagkakahalaga ng 37,000 pesos. Grabe. Di ba? Kahit anong ganda nung belt mo, Kuya, kung yung tiyan mo nakaganyan, hindi nyo may tatago. Di ba? Ang hirap sa atin Yan ang hirap sa atin, mga kababayan lalong-lalo na yung mga may edad na at saka katulad ko na may tiyan. Pag kayo may edad na at may tiyan, syempre
wag na ho natin ipagyabang yung mga sinturon natin, ha? Kasi, kahit anong pagmamayabang natin sa sinturon natin, ha? Kung ganyan na ang ating katawan, nakakahiya na. 'Di ba? Hindi ibig sabihin yan pagka nagsuot ka ng sinturon na maganda at mamahalin, gaganda at sexy ka na. Tama, mali. 'Di ba? Hindi ako. Kita nyo yung aking sinturon ko para talaga ako hindi ko nga maintindihan sa mga taong nagsusuot ng relo na ganyang kamahal. Ano ba oras diyan? Magkaiba ba tayo ng oras dito? Hindi, totoo. Magkaiba. Ito ang pinaka unang labas ng iWatch. Bakit importante itong iWatch? Kasi, ayan o. May fitness siya, may fitness. Importante sa akin yan. Para malaman ko kung tumitibok pa ba yung puso ko. Matagal nang di tumitibok mula nung iniwan ako eh. Totoo. Gago! Oh, totoo. Sinisigurado lang natin ha. Pero, totoo naman. Di ba? Ito, ayan. Tapos nandyan yung oras at saka yung kung ano pa nandyan. At least notification, at least siguradong kahit hindi mo naririnig yung cellphone mo, manginginig yan, biglang gaganon yan, di ba? Ang bihira ang buhay ito. Habang gumaganon yung daliri mo. Pag gumanyan na daliri mo, nagbabibrate na yung relo. Di ba? At least may gamit. Yung Rolex, sige nga, ano lang meron dyan? Orasan. Nag-a-alarm ba yan? Hindi nga siguro nag-a-alarm yan eh. Tapos ang halaga 2.5 million? Ay pambihira naman di ba? Ang lupit naman yan, sir. Grabe naman po yan. Hindi naman ata makatarungan na po yung ganyang klaseng presyo sa mundo na ito. Nagpapagamit kay Lord, ibig sabihin you surrendered your life to the Lord and you are allowing Him to use you for His purpose, for the mission, for your or the second thing, ikaw ang nanggagamit sa Lord para sa sarili mong kapakanan. All throughout, meron ako i-reveal sa inyo mamaya, matindi ho yung i-reveal natin. At dito talagang magugulat kayo. Bakit? Ito yung isang bagay na ngayon nyo lang maririnig. Pero maniwala kayo sa akin, malupit ito. Abangan nyo, ha? Ito pa, Magkano ba yung Cadillac na yan? Ay, grabe naman. 18 million po. Grabe naman yan. Kaya naman pala ang yayabang niya mga Cadillac na yan sa karsada. Pag ako nakakita ng Cadillac talaga sa karsada, ibabalandra ko talaga sa gitna yung motor ko. Bahala ka. Grabe 18.5. Ano to? 18.5. Grabe. 18.580,000. Grabe. Ang gulo mo, banat bay Hindi, grabe di ba? Ganyan yung kamahal. Sandali lang, banat bay. Sandali. Bakit? Ano bang masama sa mga ganyang klaseng yan ho ba ay masama? Ha? Yan po ba ay hindi ho ba karapat dapat yung ganyan? Yung ganyang klaseng congressman o di kaya bishop? Masama po ba yan? Baka naman inggit pikit ka lang, banat bay. Hindi, kasi baka mamaya inggit ka lang naman talaga porket ang relo mo ay watch. Ang sinturon mo plastic, no. Ang wallet mo parang pampalengke. At yung sasakyan mo, no comment. Di ba? Baka naman inggit ka lang, banat bay. Masama na ba? Kasalanan ba maging mayaman ngayon? Bilang isang congressman? Kung talagang laki siya sa mayaman, tama-tama yung kanyang church, tax-free yun. Nako. 3,300,000. Di-divide ko na nga Ito naman divided by. Andali. 3 million divided by 300,000 is equals to 10. Isipin mo. 10 buwan ka nagtatrabaho
para lang makabili ng isang relo, hindi ka na kumakain. Ha? Mantakin mo yun ha. Just to buy one Rolex. Okay? Kailangan 10 buwan ka nagtatrabaho, hindi ka kakain, hindi ka iinom, hindi ka maggagasolina. Gagamitin mo lang yung pera mo, pambili ng... So, sa suma total po dito na silip po ni Sir Banat Bay, itong mga, alam na po natin yung mga ibang detalye dyan eh. Kaya lang, talagang dinitalye ng maayos no, sa video niyang ito. Subscribe po kayo sa kay Sir Banat Bay sa video niyang ito na talagang kahina-hinala po. Kahina-hinala po ang mga ginagawa ni lahat silang congressman. Lahat sila mga kahina-hinala. Diba? Kasi hindi naman makikipagpatayan sa forum yan, no? Sa usap-usapan dyan sa Senado, sa Kongreso pala, sa Kongreso, hindi naman makikipagpatayan ng mga yan kung walang dahilan. Diba? Sabi nga ni Kimbo, pag binabanatan daw yung tatay nila, is our father in the Congress. Kailangan daw niyang ipagtanggol si Tambaloslos, no? Kaya naman mga minamahal kong kababayan, dito nakita natin dito na talagang sobra na po sa pagpapasasa ang mga lahat sila. Parang tinawag nga House of the Representatives. Kaya kung isipin po natin, mga minamahal kong kababayan, kung magpapatuloy po ang ganyan, kaya nananawagan po ang ating mausig, no, yung mausig sa nationwide, no, yung mausig, yung panawagan na magkaisa po tayo para matigil na po tong yung kahayupan nila. Ngayon, nabalitaan ko po sa may Kongreso at Senado, medyo iniiwasan na nila si Vice Presidente Inday Sara. Iniiwasan na po sila, baka lahat sila ma-lifestyle check eh. Kasi ang mag-iimbestiga po dyan ng taong bayan, ikaw, nagsasalita ka, masama patungkol sa aming Vice Presidente, na wala namang talagang siyang ginawang korupsyon o ninakaw, nagsasalita ka, sige, umpisa natin sa araw na ito. Nasaan ang Facebook niya? Asan? Bigay mo sa akin Facebook niya. Ay, nagsara na po ng Facebook si Abante. Wala na po, hindi na po namin makalkal yung Facebook niya kasi sinara na niya eh. Pero meron po kami nakitang mga picture, na-download po namin mga picture niya ng mga kotse niya, yung mga relo niya, yung sintro niya. Kailangan yung sintro niya, baguhin natin ang pangalan, hindi na Louis Vuitton eh. Dapat yung sintro niya, sintro ni Judas eh. Opo, kaya lang, siyempre, kahit pa paano, nire-respeto po natin ang taong yan. Dapat po lahat ng tao, respetuhin natin, no? Kaya nire-respeto po natin si Abante. Pero sa ginawa po niya kay Marcoleta, talagang napaghahalata po sila eh. Napaghahalata po sila na talagang meron silang baterya. Na kapag pinindot ni Tambaloslos yung remote control, sabi niya, Agne remote control. Parang tahimik siya Abante pindutin mo nga yung tahol. Pag pinindot yung tahol, tatahol yan, sabay-sabay sila. Parang sila yung remote control. Tahimik yata si tahimik si Dong Gonzales. Patayuin natin sabihin natin kunyari nag-aawat silang dalawa ni Paduano. Pinindot ni Tambaloslos. Ayun, tumayo si Dong Gonzales ngayon. Tapos sabi niya, nasan yung attack dog ko? Isa si Paduano. Si Paduano, bumabanat na siya, bumabanat na si Abante, bumabanat na siya. Are you rebuking this committee? Bumabanat na. Pero tahimik si Paduano, akin na yung remote control. Sabi ni Tambaloslos, pindot yung yung isa attack Tabuano, pinindot yung attack, umatake. Muntik pa suntukin si Senador Congressman Rodante Marcoleta. Di po ba? Kaya lahat pong yan, isa pa yung si Kimbo. Sabi ni Tambaloslos. Sabi mo kay Kimbo, siya yung mag-depend ng national budget, walang alam. Tumayo si Congressman Bernadette Herrera.
yan, ready yan eh. Tanong niya, where is the money? Mali po ata ang libro ang binabasa nyo. Kaya po lahat pong yan, lahat ng kampo ni Tambaluslos, lahat pong kampo na umaatake, lahat ng kongresistang umaatake kay BP Sara sa Kongreso, ibig sabihin po niyan, bayad ng mga yan. Ibig ko po sabihin, hindi ko po alam kung bayad na yung kisenas katapusan nila. Wala po ako sinabi ditong binayaran sila ni Tambaluslos na, tsaka ni Marcos Jr. Ang sinabi ko lang dito, tamang-tama po yung kanilang budget. So, mag-comment po kayo sa comment section. Maraming salamat po sa lahat ng mga ka-reaction natin dyan. Patuloy po tayong mag-react, no? Patuloy tayong mag-react sa mga nakikita nating kabulastugan ni Marcos Jr. Actually, nararamdaman ko po ito, napifeel ko lang ha. Kasi may feelings din ako. Akala nyo wala akong feelings eh. May feelings po ako. Ang feelings ko, si Tambaluslos, siya po nagpapatakbo ng ating gobyerno. Hindi, totoo po yan, totoo. Tanungin nyo man siya. Isipin mo na gano'n siya, nag-AFP inspection. Hindi naman, walang trabahong gano'n ng ang House Speaker. Dapat, ang nag-inspection sa AFP, si Marcos Jr. Kaya lang, baka si Marcos Jr. excuse. Baka meron siyang sipon, kaya singkot na singkot. Anyway, umahaba po ang ating video. God bless you all. Maganda